Nakakagulat na Harvard Forum, ang mga dakilang nakamit ng Pilipinas. May karapatan ba ang Pilipinas na sumabat dito? Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na punyal na tumagos sa 100 taong pader na ladrilyo ng Harvard University Academic Forum. Ang pangungutya ng isang propesor mula sa Peking University sa loob lamang ng 3 minuto ay magiging ganap na pagkamangha. Ang mga nangungunang iskolar ng Japan ay mamumutla at matitigilan. Pagkatapos ng hindi inaasahang talumpating iyon, ang 200 na world-class na iskolar sa silid ay nabalot sa ganap na katahimikan. At nang gabing iyon, lahat ng media sa buong mundo ay naglabas ng kagyat na balita. Nilinlang ng Pilipinas ang mundo. Ano nga ba ang itinatago ng islang ito na matagal nang binaliwala ng mundo na kayang magpabagsak sa pandaigdigang kaalaman? Ang 20 minutong katotohanan na yumanig sa mundo ay magsisimula na ngayon. Hindi ko makakalimutan ang sandaling iyon sa lecture hall ng Harvard, ang pinakamataas na institusyon ng pag-aaral sa mundo, ang hindi kapani-paniwalang pagbaligtad ng mga pangyayari. Ako si Dr. Jose de la Cruz, isang Pilipinong-Amerikanong siyentista na dumalo sa Harvard International Symposium. Sa loob ng 35 taon, nanirahan ako sa Amerika at inialay ang aking buhay sa pananaliksik sa pisika. Nakuha ko ang aking PhD sa Harvard, naging mananaliksik sa MIT at kasalukuyang nagtuturo sa Boston University. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-iwan ng komento kung saang bahagi ka ng mundo nanonood at siguraduhing mag-subscribe dahil hinding-hindi mo gugustuhing makaligtaan ang balita bukas. Ang kaganapang ito na may temang ang nakaraan at hinaharap ng sibilisasyon sa Timog Silangang Asya ay nagtipon sa mga pinakamahuhusay na iskolar mula sa iba't ibang bansa. 30 minuto bago magsimula ang forum, tinitingnan ko ang pinal na listahan ng mga tagapagsalita sa lobby. Kinatawan ng China, Professor Wei Chan. Kinatawan ng Hapon, Professor Kenji Tanaka. Pagkatapos, kinusot ko ang aking mga mata at tiningnan muli ang puwesto para sa kinatawan ng Pilipinas, kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ko 1 linggo na ang nakalipas, ay tuluyan nang nawala. Paumanhin. Mukhang nawawala ang pangalan ko sa listahan ng mga tagapagsalita, tanong ko sa nanginginig na boses sa isang organizer. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang sumulyap sa akin mula sa ibabaw ng kanyang salamin at malamig na sinabi, Professor de la Cruz, paumanhin, nagkaroon ng pagbabago sa schedule. Dahil sa limitadong oras, napagdesisyonan naming ang Tsina at Hapon na lamang ang magbibigay ng presentasyon para sa Silangang Asya. Pero 1 buwan ko itong pinaghandaan. Sana'y maunawaan ninyo. Sa huli, ang Tsina at Hapon ang sentro ng Silangang Asya, hindi ba? Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, parang may matulis na bagay na tumusok sa puso ko. 35 taon, iyon ang panahong ginugol ko sa Amerika, nakuha ko ang aking PhD. Sa Harvard, nagtrabaho sa MIT, at naglathala ng 12 mga papel, ngunit sa huli, sa kanilang mga mata, ang Pilipinas ay isang entity na hindi umiiral. Pumasok ako sa banyo at tumingin sa salamin. Isang lalaking may hitsurang Asyano at puting buhok ang nakatitig pabalik. Mahigpit kong hinawakan ang lababo, yumuko ng malalim, at halos tumulo na ang aking mga luha, ngunit pinigilan ko ito. O marahil, nasanay na ako. Para saan ba ako nabuhay sa loob ng 35 taon? Isang bulong ang lumabas sa aking bibig. Naalala ko ang sinabi sa akin ng aking PhD advisor. Ang bansa ninyo, wala namang gaanong teknolohiya, di ba? Puro lang kayo panggagaya. Noong panahong iyon, wala akong masabi dahil wala akong paraan para patunayan ito. Lumabas ako at naglakad patungo sa lecture hall. Mahigit 500 na kalahok na ang nakaupo. Sa harap na hilera, nakalagay ang mga nameplate ng China at Hapon, India, Alemanya, Pransya. Ngunit ang pwesto para sa Pilipinas ay wala man lang. Para bang hindi ito kailanman naging bahagi ng plano. Humanap ako ng upuan sa isang sulok sa likuran. Isang estudyanteng Indian sa tabi ko ang sumulyap sa akin. Nang may pagtataka, pilit akong ngumiti at binuklat ang programa. Inobasyon ng China, kahusayan ng Hapon. Iyon ang nakasulat sa pamagat. Ang Pilipinas ay hindi man lang nabanggit. Naging invisible na naman ako ngayon, bulong ko sa sarili. Ngunit hindi ko pa alam noon na sa loob lamang ng 2 oras, ang buong lecture hall ay mayayanig at ang pangalan ng Pilipinas ay mababanggit mula sa bibig ng lahat. Tumayo ang host sa entablado at hinawakan ang mikropono. Ngayon, ating tuklasin ang nakaraan at hinaharap ng sibilisasyon sa Silangang Asya.
Una, salubungin natin ang isang masigabong palakpakan si Professor Wei Chan mula sa Peking University. Nagpalakpakan ang mga tao. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao habang nagsisimula ang kapistahan ng kahihiyan. Si Professor Wei Chan na umakyat sa entablado ay tunay na karapat-dapat sa kanyang reputasyon mula sa Peking University. Siya ay matangkad, malakas ang boses, at nag-uumapaw sa kumpiyansa. Mga ginoo at ginang, ang simula ng sibilisasyon sa silangang Asya ay ang Tsina. Ang kanyang unang pangungusap ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa screen, lumitaw ang isang larawan ng Great Wall. Tingnan ninyo ang aming 4 na dakilang imbensyon: pulbura, kompas, paggawa ng papel, at pag-imprenta. Lahat ng ito ay nagmula sa Tsina. Ang mga dakilang imbensyong ito na nagpabago sa sibilisasyon ng tao ay isinilang mula sa kamay ng aming mga ninuno. Habang nagpapalit ang mga slide, lumalakas ang paghanga ng mga manonood. Mula sa aking upuan sa likod, pinapanood ko ito ng may mabigat na damdamin. Magkakaroon ba ng modernong mga sandata kung walang pulbura? Magkakaroon ba ng Age of Discovery kung walang kompas? Posible ba ang pagkalat ng kaalaman kung walang papel? Patuloy ni Professor Wei sa kanyang madamdaming talumpati. Tingnan ninyo ngayon ang aming teknolohiya sa high-speed rail. Tingnan ang aming kakayahan na magpatakbo ng tren sa bilis na 350 kilometro bawat oras. Mula Beijing hanggang Shanghai, 4 na oras na lang. Iyan ang bilis ng Tsina. Lumitaw sa screen ang isang video ng high-speed rail ng Tsina at napuno ng wow ang bulwagan. Kami ay isang bansang may 5,000 taon ng kasaysayan. Ang mga kaisipan ni Confucius at Lao Tzu ay nananatiling pundasyon ng pilosopiya sa buong mundo, hindi ba? Ang mismong terminong sinosphere ay patunay ng impluensya ng Tsina. Huminto siya sandali, ngumiti, at sinabing, ang silangang Asya ay palaging umuunlad na ang Tsina ang sentro, noon, ngayon, at sa hinaharap. Nagpalakpakan ang mga tao na parang kulog. Pumalakpak ang higit sa 500 na manonood. Ang puso ko ay lumubog. Ang Pilipinas ay hindi man lang nabanggit. Idinagdag pa ni Professor Wei, tingnan ang aming ekonomiya. GDP na 18 trilyong dolyar, pangalawa sa mundo. Tingnan ang aming teknolohiya sa kalawakan. Kami lang ang bansa na matagumpay na nakalapag sa malayong bahagi ng buwan. Iyan ang posisyon ng Tsina. Muling nagpalakpakan at may ilan pang tumayo. Lalo akong lumubog sa aking upuan, pakiramdam ko ay kasing liit ako ng alikabok. Ang hinaharap ng silangang Asya ay pamumunuan ng Tsina. Ang Belt and Road Initiative ay lumilikha ng isang bagong Silk Road. Nagtatayo kami ng isang malaking economic belt na tumatawid sa Asya, kumokonekta sa Europa at Africa. Nang bumaba si Professor Wei mula sa entablado, ang palakpakan ay hindi humuhupa. Sinabi ng host na may paghanga, isang napakahusay na presentasyon na nagpakita sa atin ng dakilang nakaraan at maningning na hinaharap ng Tsina. Naisip ko, umiiral din ang Pilipinas. Mayroon din kaming kasaysayan, mayroon din kaming teknolohiya, ngunit wala akong lakas ng loob na sabihin ito o kahit pagkakataon. Muling kinuha ng host ang mikropono. Sunod, salubungin natin si Professor Kenji Tanaka mula sa Universidad ng Tokyo. Pakinggan natin ang tungkol sa pino at masining na kagandahan ng Japan. Napabuntong hininga ako. Ngayon, turno na ng Japan. Muli, ang Pilipinas ay magiging isang bansang hindi umiiral. Umakyat sa entablado si Professor Tanaka. Ang iskolar na ito mula sa Universidad ng Tokyo ay may seryosong ekspresyon, ngunit puno ng pagmamalaki. Nakasuot ng tamang-tamang suit at salamin na may silver frame, siya ang tipikal na itsura ng isang Hapon na akademiko. Magandang araw sa lahat. Ngayon, nais kong pag-usapan ang diwa ng Japan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sa screen, lumitaw ang isang imahe ng isang samurai. Alam niyo ba ang diwa ng Bushido? Ang diwa ng isang artisan na naghahangad ng perpeksyon, iyan ang kaluluwa ng Japan. Kahit isang bagay lang ang gawin namin, gagawin namin ito sa pinakamahusay na paraan. Nagpalit ang slide, ipinapakita ang isang pabrika ng Toyota. Tingnan ang Toyota Production System, Just-in-Time, Kaizen. Lahat ng ito ay naging pamantayan sa pandaigdigang pagmamanupaktura. Ang aming paghahangad ng zero defects ang lumikha ng himalang ito. Tumango ang mga manonood, lalo na ang mga propesor sa management na abala sa pagsusulat. Tingnan ang aming mga produktong elektroniko, Sony, Panasonic, Nintendo. Alam nating lahat kung paano binago ng mga tatak na ito ang mundo. Binago ng Walkman ang kultura ng musika.
binago ng PlayStation ang kultura ng paglalaro. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga produkto ng Sony, mula sa Walkman hanggang sa pinakabagong PlayStation. At tingnan ang aming industriya ng kultura. Ang anime at manga ay sentro na ngayon ng kultura ng kabataan sa buong mundo. Pokemon, Dragon Ball, Naruto, sino ang hindi nakakakilala sa mga karakter na ito? Ilang mga batang kalahok ang napangiti, tiyak na lumaki rin sila sa panonood ng anime ng Japan. Alam nyo ba kung gaano karaming Michelin-starred na restaurant ang mayroon ng Japan? Pangalawa kami sa France sa pagkakaroon ng pinakamaraming Michelin stars. Ang sushi ay naging simbolo na ng high-end cuisine sa buong mundo. Huminga ng malalim si Professor Tanaka at nagsalita ng may higit na sigasig. Kami ang bansang may pinakamaraming Nobel laureate sa Asia. Sa larangan ng agham pa lang, mahigit 20 na ang nanalo. Iyan ang lakas ng pananaliksik ng Japan. Lalo akong naliitan sa sarili ko. Ang matatayog na bundok ng China at ang malalalim na karagatan ng Japan ay ginawang isang hindi nakikitang sapa ang Pilipinas. Pagkatapos ng Meiji Restoration, kami ang unang bansa sa Asia na matagumpay na naging moderno. Inangkat namin ang teknolohiya ng kanluran nang hindi nawawala ang aming diwang Hapon. Ang resulta ay ang Japan ngayon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Alam nyo ba ang salitang wabi-sabi? Ang paghahanap ng kagandahan sa di-perfeksyon. Iyan ang estetika ng Japan. Hindi lang kami gumagawa ng teknolohiya, lumilikha kami ng sining. Nagpalakpakan muli. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang paghanga sa mukha ng lahat. Bagamat maliit na isla ang Japan, kami ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Kahit walang likas na yaman, nakalikha kami ng mga himala sa pamamagitan ng teknolohiya at diwa. Bilang pagtatapos, sinabi ni Professor Tanaka, ang kahusayan ng silangang Asya, iyan ang regalo ng Japan sa mundo. Muling umugong ang masigabong palakpakan. Yumuko ako. Sa loob ng 2 oras, hindi man lang nabanggit ang Pilipinas. Nagsimula ang Q&A session. Isang estudyante sa harap na hilera ang nagtaas ng kamay. Siya ang estudyanteng Indian na mukhang galing sa Harvard Business School. May kulot siyang buhok at matalas na mga mata. Maraming salamat sa inyong 2 mahusay na presentasyon. Ang mga nagawa ng China at Hapon ay tunay na kahanga-hanga, sabi niya. Tumayo siya at tumingin sa paligid na parang may hinahanap. Ngunit mayroon akong isang tanong. Pagdating sa Timog Silangang Asya, ang China at Hapon ay napakatanyag. Ngunit ano ang anumang partikular na kontribusyon ng Pilipinas? Ibig kong sabihin, bukod sa Jollibee o halo-halo, mayroon ba silang anumang makasaysayang kontribusyon? Sa sandaling iyon, isang alon ng mahinang tawanan at bulungan ang kumalat sa buong bulwagan. Oo nga, ano ba ang mayroon sa Pilipinas? Hindi ba't lugar lang iyon para kumain ng manok? May sumigaw, yung mga beach nila. Maganda raw sabi sa Instagram. Muling nagtawanan, na parabang ang Pilipinas ay isang paksa lamang para sa libangan. Sumagot si Professor Wei Chan, ang Pilipinas? Isang kapuluan sa pagitan ng China at Hapon. Narinig ko na maganda raw ang kanilang pop music. Mukhang nagsisikap naman sila. Ang kanyang tono ay may bahid ng awa, na parabang nakikipag-usap sa isang bata. Sumang-ayon si Professor Tanaka, tunay ngang natutunan ng Pilipinas ng mabuti ang mga bagay na itinuro namin sa kanila. Ang kanilang mga industriya ay umunlad, batay sa pundasyon ng aming teknolohiya. Gusto kong tumalon mula sa aking upuan at sumigaw. Hindi totoo iyan, may sariling orihinal na kontribusyon ang Pilipinas. Ngunit hindi ko maigalaw ang aking mga binti. Ang 35 taon nang naipon, nakawalan ng magawa, ay parang mga tanikala na gumapos sa akin sa upuan. Ito ang katotohanan. Ito ang tingin ng mundo sa Pilipinas. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao. Ang aking mga kuko ay halos bumaon sa aking palad. Galit at sama ng loob ang sabay na umakyat sa aking dibdib. Nang akmang magsasara na ang host, sige, dumako na tayo sa susunod na tanong. Sa sandaling iyon, sandali lang, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng bulwagan. Tahimik ngunit puno ng hindi matitinag na kapangyarihan. Si Professor Ann Harrison pala, isang iginagalang na iskolar mula sa History Department ng Harvard. Sa loob ng 25 taon, inialay niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng kasaysayan ng Timog Silangang Asya at Pilipinas. Siya, nakilala sa kanyang pagiging tahimik, ay biglang tumayo. Ang lahat sa paligid niya ay tumingin sa kanya nang may pagtataka. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Sasagutin ko ang tanong na iyan. Nagsimula siyang maglakad pasulong.
Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Hawak niya ang isang maliit na USB drive. Professor Harrison, wala po ito sa ating programa, sabi ng nag-aalalang host. Bigyan niyo lang ako ng 10 minuto. Sapat na iyon. Ang kanyang boses ay may diin na hindi matatanggihan. Umakyat sa entablado si Professor Harrison at isinaksak ang USB sa laptop. Umilaw ang screen. Tiningnan niya ang buong madla, kasama na sina Professor Wei at Tanaka na may mga mapanuyang ngiti pa rin sa kanilang mga mukha. Tinanong ng estudyante kanina, bukod sa Jollibee, ano pa ang mayroon ang Pilipinas? Nagbago ang imahe sa screen. Ang unang larawan na lumitaw ay nagpatigil sa aking paghinga. Ito ay isang 16th century na mapa ng Timog Silangang Asya at sa tabi nito ay isang ilustrasyon ng labanan sa Mactan. Ang buong bulwagan ay biglang natahimik. Ang dating mapanuksong kapaligiran ay biglang nagyelo. Ang aking ama ay isang diplomat na nadestino sa Maynila. Ang biglaang pag-amin ni Professor Harrison na ikinagulat ng lahat. Doon niya nasaksihan ang muling pagbangon ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Hanggang sa kanyang pagpanaw, hindi niya makalimutan ang islang iyon. Hindi niya makalimutan ang mga taong tahimik na nagtatrabaho sa mga pabrika para itayo ang isang economic miracle. Hindi niya makalimutan ang mga matang puno ng pag-asa para sa demokrasya sa ilalim ng isang diktadurya. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, kaya sinimulan kong pag-aralan ang Pilipinas sa loob ng 25 taon at napagtanto ko ang isang bagay, lubha tayong ignorante tungkol sa Pilipinas. Lumitaw ang isang bagong slide sa screen, ang pamagat 1521, ang labanan na nagpabago sa kasaysayan ng pandaigdigang paglalayag. Tingnan ninyo ito. Pinalaki niya ang isang bahagi ng mapa na nagpapakita ng isla ng Mactan. Noong 1521, halos 500 taon na ang nakalilipas, isang general na nagngangalang Lapu-Lapu ang namuno sa daan-daang mandirigma dito. Ang kanyang kalaban ay si Ferdinand Magellan na namumuno sa pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo noon, ang Espanya, na may mga barkong bakal at mga kanyon. Ang mukha ni Profesor Tanaka ay nagsimulang manigas. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagpapakita ng kanyang panloob na pagkabalisa. Gaano kalakas ang kapangyarihan ng Europa sa dagat noon. Ang Espanya ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Ang kanilang mga barko ay naghahari sa karagatan. Ang kanilang mga kanyon ay walang katapat. Samantala, ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu ay mayroon lamang mga sibat na gawa sa kawayan at mga kalasag na kahoy. Ipinakita ni Professor Harrison ang isang slide na naghahambing sa mga sandata ng dalawang panig. Tinawanan ng mga Espanyol ang mga sandata ni Lapu-Lapu. Tinawag silang ang mababasaging itlog. Inakala nilang ang labanang ito ay magiging isang panig lamang na masaker. Ang mga mata ng mga manonood ay unti-unting naging tutok. Ngunit nagkamali sila. Ang ginamit ni Lapu-Lapu ay hindi lakas, kundi talino. Ang boses ni Professor Harrison ay nagsimulang mapuno ng sigla. Ang tibok ng puso ko ay bumilis. Sa wakas, may nagsasabi na ng katotohanan. Alam niyang matatalo siya sa isang direktang labanan sa laot. Ngunit hawak niya ang isang bagay na wala ang mga Espanyol, ang kaalaman sa lokal na lugar. Alam niya ang takbo ng tubig, ang mga bahura. Hinikayat niya si Magellan na lumaban sa dalampasigan kapag low tide, kung saan ang mababaw na tubig ay magpapahirap sa mga barkong Espanyol na gamitin ang kanilang mga kanyon at magpapabagal sa mga sundalong nakasuot ng mabibigat na baluti. Ito ay isang malaking sugal, isang Amerikanong propesor ang sumabat. Oo, isang sugal na batay sa masusing kalkulasyon. Ipinusta niya ang lahat sa kaalaman sa kalikasan at sa katapangan ng kanyang mga tao na ipinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Sa screen, lumitaw ang isang sipi mula sa mga tala ni Antonio Pigafetta. Sinasabi sa mga tala ng mga Espanyol mismo, si Lapu-Lapu at ang kanyang mga tao ay lumaban na parang mga demonyo, lumitaw mula sa mga lugar na hindi inaasahan. Ang mga Espanyol ay nataranta at natalo. Ang ekspresyon ni Profesor Tanaka ay lalong naging seryoso. Ang sariling kasaysayan ng Europa ang ginagamit bilang ebidensya, wala siyang maipangkontra. Si Lapu-Lapu ay hindi lamang isang general, lumitaw sa screen ang isang imahe ni Lapu-Lapu. Siya ay isang henyo sa estratehiya. Ginamit niya ang agos ng tubig, ang hangin, ang kalupaan, at maging ang psikolohiya. Pinatunayan niya na ang nagpapasya sa tagumpay sa digmaan ay hindi lamang ang superioridad ng mga sandata, kundi ang talino sa isipan.
Tinalo niya ang pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo noon gamit ang mas mahinang puwersa at binago ang kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Ang diwang ito ang simula ng Pilipinas. Napigil ang hininga ng mga manonood habang nakikinig sila ng may matinding atensyon. Ang mga taong dating tumatawa sa Pilipinas ay may bahid ng hiya sa kanilang mga mukha at ngayon ay nakatingin kay Professor Harrison ng may paggalang. Ngunit hindi pa iyan lahat, sabi ni Professor Harrison. Ang paggapi sa isang mananakop ay nagpapakita ng tapang at talino ng Pilipinas sa harap ng kahirapan. Ngunit ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi lamang ipinapakita sa larangan ng digmaan, kundi sa isang mas malalim at pangmatagalang antas, ang pangangalaga sa sibilisasyon. Nagpalit siya ng slide. Sa screen, lumitaw ang Pambansang Museo ng Pilipinas, ang maringal nitong arkitektura. Binanggit kanina ni Professor Wei ang 5,000 taon ng maningning na kasaysayan ng China. Binanggit niya si Confucius, ang mga dakilang imbensyon. Tama siya sa lahat ng iyon. Ngunit ang pinakadiwa ng sibilisasyong iyon, ang mga pambansang yaman na naglalaman ng dugot pawis ng hindi mabilang na mga artisan sa loob ng maraming dinastiya, nasaan na sila ngayon? Biglang dumilim ang mukha ni Professor Wei Chan. Tila nahulaan na niya kung ano ang susunod. Ang sagot ay narito. Umalingaw-ngaw ang boses ni Professor Harrison sa bulwagan. Sa museo na ito sa harap ninyo at sa iba pang mga museo sa buong Pilipinas, nakatago ang mga kayamanan ng maraming sibilisasyon. Mula sa Manunggul Jar, isang obra maestra ng sinaunang sining, hanggang sa mga gintong palamuti ng Butuan, hanggang sa mga epiko tulad ng hudhud ng mga Ifugao. Bawat isa ay napakahalaga, ang rurok ng sining at kultura ng Timog Silangang Asya. Paano napangalagaan ang mga ito? Tanong at sagot niya sa sarili. Ang kanyang tono ay may bahid ng bigat. Ito ay sa pamamagitan ng isa sa pinakadakila at pinakamapanganib na paglalakbay ng kultura sa kasaysayan. Sa loob ng daan-daang taon ng pananakop, sa gitna ng mga digmaan, isang grupo ng mga iskolar, mga tribo, at mga ordinaryong tao ang gumugol ng maraming dekada upang itago, ingatan, at ipasa ang mga yamang ito sa mga susunod na henerasyon. Tumatawid sa mga bundok at dagat. Naluha ang aking mga mata. Ang kasaysayang ito ay narinig ko mula pagkabata, ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang bigat at emosyon nito tulad ngayon. Nagpakita si Professor Harrison ng isang lumang larawan ng mga Ifugao na nag-aawitan ng kanilang epiko. Ito ay hindi pagnanakaw. Ito ay isang misyon ng pagliligtas sa kultura. At habang ang mga yamang ito ay nakahanap ng ligtas na tahanan sa Pilipinas, ano ang nangyayari sa kabilang panig ng dagat? Sa screen, lumitaw ang mga imahe ng Cultural Revolution sa Tsina kung saan sinisira ng mga Red Guard ang mga templo at sinusunog ang mga sinaunang aklat. Ang pagkawasak at kabaliwan na iyon ay isang malupit na kaibahan sa maselang pangangalaga sa mga artifact sa Pilipinas. Isang dekada ng pagkawasak, hindi mabilang na mga templo, artifact, at makasaysayang lugar ang nawasak. Habang ang isang lugar ay sinisira ang sarili nitong kultural na ugat, ang isa namang lugar ay tahimik na iniingatan ng mga ito na parang mga hiyas, binabantayan araw at gabi. Mahigpit na ikinuyom ni Professor Wei ang kanyang kamao, hindi makapagsalita. Ang 5,000 taon ng kasaysayan na kanyang ipinagmamalaki ay ngayon binibigyan ng bagong kahulugan ni Professor Harrison sa paraang hindi niya kayang tutulan. Kaya mga kasama, tiningnan ni Professor Harrison ang buong madla. Kapag pinag-uusapan natin ang sibilisasyon, hindi lang natin pinag-uusapan kung ano ang nilikha sa nakaraan. Mas mahalaga kung ano ang pinangangalagaan at ipinapasa sa kasalukuyan. Sa ganitong diwa, ang Pilipinas ay hindi lamang isang ekonomiya o isang politikal na entity. Ito ay parang isang arko ni Noe para sa sibilisasyon. Iningatan nito ang pinakamahalagang alaala hindi lang para sa Timog Silangang Asya, kundi para sa buong mundo. Naramdaman ko ang isang mainit na agos sa aking puso. Oo, ito ang DNA ng Pilipinas. Hindi para manakop, kundi para mag-alaga. Hindi para sumira, kundi para magpasa. Ang tahimik na paninindigang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang maingay na slogan. Ang mga iskolar sa bulwagan, kasama na ang estudyanteng Indian, ay nagpakita ng pagkaunawa. Nagsimula nilang maunawaan na ang halaga ng Pilipinas ay higit pa sa kanilang inaakala. Gayunpaman, hindi na natili sa nakaraang kaluwalhatian ng Pilipinas. Dinala ng boses ni Professor Harrison ang isipan ng mga manonood mula sa sinaunang panahon pabalik sa kasalukuyan.
Ang DNA ng pangangalaga sa sibilisasyon ay naging isang diwa ng paghahangad ng kahusayan. Ngayon, tingnan natin kung paano ang islang ito ay naging isang makina na nagtutulak sa hinaharap mula sa pagiging isang arko ng sibilisasyon. Ang imahe sa screen ay nagbago mula sa sinaunang manungguljar patungo sa isang modernong larawan, libu-libong mga Pilipinong nurse, inhinyero at marino na nagtatrabaho sa buong mundo. Sila ang bumubuo sa modernong diaspora ng mga Pilipino. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na mas malaki kaysa sa teknolohiya, isang bagay na ang epekto ay hindi masukat. Pag-usapan natin ang human capital. Lumitaw ang isang chart. Ipinapakita nito ang pandaigdigang diaspora ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay ang pinakamalaking tagapag-supply ng mga nurse at marino sa buong mundo. Ang mga overseas Filipino workers, OFWs, ay nagpapadala ng higit sa 30 bilyong dolyar sa kanilang bansa bawat taon, isang halaga na paulit-ulit na nagligtas sa ekonomiya mula sa krisis. Isang alon ng paghinga ang narinig sa bulwagan. Marami, kabilang na ang mga nangungunang propesor sa ekonomiya, ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ano ang ibig sabihin niyan? Ipinaliwanag ni Professor Harrison sa pinakasimpleng paraan. Nangangahulugan ito na ang mga ospital sa New York, ang mga barkong naglalayag sa karagatan ng mundo, ang mga proyektong konstruksyon sa gitnang silangan, marami sa mga ito ay pinapatakbo ng mga Pilipino. Ang pinakamahalagang yaman ng Pilipinas ay hindi mga pabrika, kundi ang kanyang mga mamamayan. Sila ang tinatawag na bagong bayani. Ang mga salita ng aking dating propesor, puro lang kayo panggagaya, ay muling umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kahihiyan ang naramdaman ko, kundi isang uri ng pagmamalaki. Panggagaya? Hindi. Ang ginawa ng Pilipinas ay ang paglinang ng isang bagay na kakaiba. Ito ay hindi panggagaya. Ito ay isang paradigm shift, sabi ni Professor Harrison, na tila nabasa ang aking isipan. Habang ang ibang mga bansa ay nakatuon sa paggawa ng mga produkto, ang Pilipinas ay nakatuon sa paghubog ng mga tao. Ano ang kinakailangan para magtagumpay ang modelong ito? Kailangan nito ng ganap na tiwala. At sa loob ng maraming dekada, pinatunayan ng mga Pilipino na hindi lamang sila mahuhusay sa kanilang mga trabaho, kundi sila rin ay mapagkakatiwalaan. Ang kulturang ito ng integridad at kasipagan ay isang pagpapatuloy ng diwa ng Pilipino. Habang ang buong mundo ay nag-uusap tungkol sa mga trade war, pinili ng Pilipinas ang isang mas mahirap ngunit mas pangmatagalang landas, ang maging pinakapinagkakatiwalaang mga kasama sa mundo. Ang pagiging maaasahan na ito ang naging pinakamatibay na depensa ng Pilipinas. Tumingin ako sa mga nakaupong sina Professor Wei at Tanaka. Ang kanilang mga mukha ay wala ng kayabangan. Pinalitan ito ng isang halo ng pagkabigla, pagkalito, at kahit na isang bakas ng paggalang. Sa wakas, ay naunawaan nila na ang lakas ng Pilipinas ay nakabatay sa isang dimensyon na hindi nila kailanman naisip. Ngunit ang pinakamalalim at pinakadakilang inobasyon ng Pilipinas ay marahil hindi nakaukit sa mga makina. Ang tono ni Professor Harrison ay naging solemne at malakas. Ito ay nakaukit sa kaluluwa ng buong lipunan. Ito ay ang demokrasya. Sa screen, lumitaw ang isang makasaysayang larawan, ang 1986 EDSA People Power Revolution. Libu-libong mga mamamayan, mga madre at pari, ang nakaharap sa mga tangke. Sila ay walang armas, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Habang ang tingin ng mundo ay nakatuon sa pagbagsak ng Berlin Wall, ang Pilipinas ay nagsasagawa ng sarili nitong tahimik na revolusyon. Ang People Power Revolution na ito ay walang karahasan, walang pagdanak ng dugo. Sa pamamagitan ng panalangin at mapayapang protesta, hiniling ng mga tao ang pagpapatalsik sa isang diktador at ang pagbabalik ng demokrasya. Maraming bansa ang nagsakripisyo ng demokrasya para sa pag-unlad ng ekonomiya. Marami rin ang nalugmok sa kaguluhan at kahirapan sa kanilang paghahangad ng demokrasya. Sinasabi nila na hindi maaaring magkasama ang ekonomiya at demokrasya. Huminto siya sandali at tumingin sa buong madla. Ngunit pinatunayan ng Pilipinas sa sarili nitong paraan na nagkakamali sila. Ang mga buto ng EDSA ay namulaklak. Lumitaw sa screen ang mga larawan ng mga Pilipinong bumoboto. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagmamalaki at pag-asa. Matagumpay na naisakatuparan ng Pilipinas ang isang mapayapang transisyon mula sa isang autoritarian na rehimen patungo sa isang ganap na demokrasya. At ang mas kahanga-hanga,
Ito ay nagawa habang patuloy na lumalago ang ekonomiya. At ano ang resulta ng tahimik na rebolusyong ito? Puno ng pagmamalaki ang boses ni Professor Harrison. Ngayon, ayon sa Democracy Index ng The Economist, ang demokrasya ng Pilipinas ay isa sa pinakamasigla sa Asya. Bilang paghahambing, ang Hapon ay niraranggo bilang isang flawed democracy at ang Tsina ay nasa ika-148 na pwesto. Ang mga numero ang pinakamakapangyarihang wika. Nang magkatabi ang mga ranggong ito, ang buong bulwagan ay natahimik. Namutla ang mukha ni Professor Wei habang si Professor Tanaka ay nag-isip ng malalim. Ang mga dating nanunuya sa Pilipinas ay yumuko. Ang kanilang mga mukha ay nag-iinit. Ang isang matatag na demokrasya ay nakakakuha ng respeto ng mundo, patuloy ni Professor Harrison. Sa mga nakaraang taon, kapag ang G7, ang pinakamakapangyarihang mga industrialisadong bansa ay nagpupulong, paulit-ulit nilang binibigyang diin sa kanilang mga joint statement ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Timog Dagat Tsina. Pag-isipan ninyo ang bigat ng mga salitang iyan. Nangangahulugan ito na ang demokrasya at seguridad ng Pilipinas ay hindi na lamang isang rehiyonal na issue. Ito ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang kaayusan at kasaganaan. Ang posisyon ng Pilipinas ay napanalunan sa pamamagitan ng mga halagang ipinaglaban nito. Pinatunayan nito na ang tunay na kadakilaan ng isang bansa ay hindi nasusukat sa laki ng teritoryo o bilang ng mga sundalo, kundi sa mga halagang pinipili at ipinagtatanggol nito. Naramdaman ko ang isang hindi pa nararanasang pananabik. Bilang isang siyentista, lagi kong ipinagmamalaki ang mga teknolohikal na nagawa. Ngunit ngayon ko lang lubos na naunawaan na ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi maaaring baliwalain ng mundo ang Pilipinas ay ang aming demokrasya. Ito ang pinakamahalagang bunga na diniligan ng dugo, pawis at mga pangarap ng hindi mabilang na mga bayani sa ilalim ng madilim na anino ng diktadurya. Ngunit ang kadakilaan ng isang bansa ay sa huli bumabalik sa kanyang mga mamamayan. Ang boses ni Professor Harrison ay lumipat mula sa isang malaking pambansang salaysay patungo sa isang mainit at makataong pagtingin. Saan nag-ugat ang mga tagumpay na ito sa ekonomiya at demokrasya? Ang sagot ay nasa karakter ng mga Pilipino. Sa screen, lumitaw ang isang nakakadurog pusong larawan. Ang mga guho pagkatapos ng Super Bagyong Yolanda noong 2013. Noong 2013, isang mapanirang bagyo ang sumalanta sa Pilipinas. Libo-libo ang namatay, daan-daang libong mga tahanan ang nawasak. Inakala ng buong mundo na hindi na makakabangon ang islang ito. Ang mga headline ng maraming internasyonal na media ay, "Nagtapos na ang himig ng Pilipinas." Ngunit muli nilang minaliit ang Pilipinas. Ang sumunod na larawan ay nagpapakita ng hindi mabilang na mga sibilyan at sundalo na naghuhukay sa mga guho gamit ang kanilang mga kamay, naghahanap ng mga nakaligtas. Sa unang sandali ng sakuna, walang naghintay ng utos. Hindi mabilang na mga grupo ng tulong mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang kusang loob na dumating sa mga apektadong lugar. May pera man o wala, lahat ay tumulong. Ang aking ama, na may mga kaibigan pa rin doon, ay sinabihan na sa panahong iyon, ang buong Pilipinas ay kumilos na parang isang malaki at mainit na organismo, nagsisikap na pagalingin ang sarili nitong mga sugat. Ang malakas na pagkakaisa at sigla na ito sa gitna ng kahirapan, tinatawag itong bayanihan ng mga Pilipino. At ang bayanihan na ito ay hindi lamang para sa kanilang sarili. Kapag nakatayo na sila sa kanilang sariling mga paa, hindi nag-atubili ang Pilipinas na mag-abot ng tulong sa mundo. Lumitaw sa screen ang mga larawan ng mga Pilipinong medical teams na tumutulong sa ibang mga bansa pagkatapos ng mga sakuna. Hindi nila ito ipinagyayabang, tahimik lang silang tumutulong. Saan nagmumula ang kumpiyansang ito? Mula sa kanilang world-class na sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ang PhilHealth, sa kabila ng mga hamon nito, ay naglalayong magbigay ng abot-kayang serbisyong medikal sa lahat. Ang kahusayan at pagiging patas nito ay pinag-aaralan ng maraming bansa. Mga kasama, ang antas ng sibilisasyon ng isang lipunan ay makikita sa kung paano nito tinatrato ang pinakamahihina nitong mga miyembro at kung paano ito nagbabalik sa mundo. At sa dalawang aspetong ito, ang Pilipinas ay nagpakita ng isang kahanga-hangang record. Ipinakita ni Professor Harrison ang huling larawan, isang pasaporteng Pilipino na may kulay maroon. Sa huli gusto kong pag-usapan ang tiwala. Sa mundong ito na puno ng pagdududa, ang tiwala ang pinakamahalagang yaman.
Ang lakas ng isang pasaporte ay isang refleksyon ng credit rating ng isang bansa. Ang pasaporteng Pilipino ay nagbibigay daan sa paglalakbay sa maraming bansa ng walang bisa. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang mga pangunahing bansa sa mundo ay nagtitiwala sa mga manlalakbay na Pilipino. Naniniwala silang ang mga Pilipino ay mga mamamayang sumusunod sa batas, sibilisado at may mataas na kalidad. Ang tiwalang ito ay hindi nakuha sa pamamagitan ng pera o diplomatikong presyon. Ito ay naipon sa pamamagitan ng tapat, palakaibigan at propesyonal na pag-uugali ng milyon-milyong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo sa loob ng mga dekada. Mula sa estratehikong talino 500 taon na ang nakalilipas hanggang sa determinasyon na pangalagaan ang sibilisasyon, mula sa pagiging makina ng pandaigdigang paggawa hanggang sa pagiging unang demokrasya sa Asya at hanggang ngayon sa matatag, mabait at mapagkakatiwalaang karakter ng mga mamamayan nito, ito ang kumpletong sagot ng Pilipinas sa mundo. Pagkatapos ng talumpati ni Professor Harrison, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Halos isang minuto, walang nagsalita. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang kolektibong pagkabigla habang pinoproseso ang napakalaking impormasyon. Ang mga ekspresyon sa mukha ng mga tao ay nagbago mula sa pang-iinsulto, sa pagkamangha, at ngayon ay sa malalim na pag-iisip at paggalang. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo si Professor Tanaka. Professor Harrison, salamat po. Ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Ako, ikinahihiya ko ang aking dating kamangmangan. Ang kanyang mga salita ay puno ng katapatan. Akala ko noon ay nagturo lamang ng teknolohiya ang Japan sa Pilipinas. Ngunit ngayon ko lang naunawaan na tinahak ng Pilipinas ang isang landas na ganap na naiiba sa amin, ngunit parehong kahanga-hanga. Inaamin ko, napakakaunti ng aming alam tungkol sa aming mga kapitbahay. Pagkasabi nito, yumuko siya ng malalim kay Professor Harrison. Sa kaugalian ng mga Hapon, ito ang pinakamataas na pagpapakita ng paggalang. Sunod, tumayo rin si Professor Wei Chan. Ako rin. Lagi kong ipinagmamalaki na ang Tsina ang sentro ng silangang Asya. Ngunit sa harap ng mga nagawa ng Pilipinas, kailangan naming matutong magpakumbaba. Bahagya rin siyang yumuko. Lalo na sa pagpapanatili ng kulturang Asyano habang nakakamit ang pag-unlad ng ekonomiya at demokrasya. At ito ay tunay na isang kahanga-hangang tagumpay. Sa puntong iyon, itinaas ng estudyanteng Indian na unang nagtanong ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng paghingi ng tawad. Profesor, labis po akong humihingi ng paumanhin. Nagtanong ako ng isang napakawalang galang na tanong nang walang anumang kaalaman tungkol sa Pilipinas. Ngumiti si Professor Harrison, walang problema. Dahil sa tanong mo, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mailabas ang katotohanan. Ang kamangmangan ay hindi kahiya-hiya. Ang ayaw matuto ang tunay na kahiya-hiya. Isang manonood ang sumigaw, mukhang panahon na para baguhin ang ating mga textbook. Sa sandaling iyon, sumabog ang palakpakan. Nagsimula sa isa o dalawang tao, ngunit mabilis na kumalat na parang apoy sa buong bulwagan. At sunod-sunod na tumayo ang mga tao. Sa huli, naging isang standing ovation ito. 500 mga nangungunang isipan mula sa buong mundo, lahat ay nakatayo, nagbibigay pugay sa Pilipinas. Ang palakpakang iyon ay hindi lamang para kay Professor Harrison, kundi isang pagkilala sa Pilipinas, isang paggalang sa katotohanan. Tumayo rin ako, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 35 taon na naramdaman kong kaya kong tumayo ng tuwid at buong pagmamalaki bilang isang Pilipino. Sa wakas ay tumulo ang aking mga luha. Ngunit hindi na ito mga luha ng sama ng loob. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng pagmamalaki, ng kagalakan na sa wakas ay nakita na ng mundo. Isang kasamahan sa tabi ko ang tumapik sa aking balikat. Congratulations, Professor. Ang iyong bansa ay tunay na kahanga-hanga. Tumango ako ng mariin. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tunay na naging isang buong Pilipino ako. Pagkatapos ng forum, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. May nag-record ng buong talumpati ni Professor Harrison at in-upload ito sa YouTube na may pamagat na Ang Katotohanan Tungkol sa Pilipinas, inihayag sa Harvard. Sa unang araw, umabot sa 100,000 views ang video. Dumagsa ang mga komento, Diyos ko, ganito pala ang Pilipinas. Bakit hindi ito itinuro sa paaralan? Tinalo ni Lapu-Lapu si Magellan, ang People Power Revolution, ang bayanihan, kahanga-hanga. Sa loob ng isang linggo,
Umabot sa 5 milyong views ang video. Naging viral ito sa buong mundo. Nag-unahan ang mga media outlet sa pagbabalita. CNN, ang nakatagong hiyas ng Asya, ang muling pagtuklas sa Pilipinas. BBC, ang tahimik na revolusyon. Paano binago ng Pilipinas ang mundo? Le Monde, ang himala ng Pilipinas na higit pa sa anumang himala sa Asya. Naglabas ng isang kagyat na pahayag ang presidente ng Harvard University. Matagal na tayong nabilanggo sa mga pagkiling. Lubos nating palalawakin ang ating pag-aaral tungkol sa Pilipinas. Pagkaraan ng isang linggo, opisyal na inihayag ng Harvard ang pagtatatag ng Philippine Studies Center at si Professor Harrison ang naging unang direktor nito. Hindi lang iyon, ang MIT, Yale, Princeton, Stanford, lahat ng nangungunang universidad sa Amerika ay nagunahan sa pagbubukas ng mga kurso tungkol sa pag-aaral ng Pilipinas. Pagkalipas ng isang taon, muli kong nakita si Professor Harrison sa unang anibersaryo ng Philippine Studies Center. Professor De La Cruz, matagal na tayong hindi nagkita. Opo, Professor. Dahil sa inyo, sa wakas ay maipagmamalaki ko nang sabihin na ako ay Pilipino. Naupo kami sa isang bangko sa tabi ng Charles River, pinapanood ang paglubog ng araw. Professor, bakit ninyo pinag-aralan ang Pilipinas ng ganoon katagal? 25 taon. Ngumiti siya. Pagkatapos bumalik ng aking ama mula sa Pilipinas, lagi niyang sinasabi, ang mga tao sa islang iyon ay espesyal. Isang araw, mamamangha sa kanila ang mundo. Tama ang aking ama. Tumingin siya sa kalangitan. Nagawa ng Pilipinas ang isang tahimik na revolusyon. Walang kayabangan, tahimik lang na lumalakad, hakbang-hakbang. Tumango ako. Oo, ang lakas ng katahimikan. Tama. Hindi ginagawa ng mga Pilipino ang mga bagay para patunayan ang isang bagay sa iba. Ginagawa nila ito para mabuhay ng mas mabuti. Ngunit sa prosesong ito, nakalikha sila ng mga himala. Pagkatapos ng araw na iyon, muli kong pinag-isipan ang lahat tungkol sa Pilipinas. Bakit lagi nating minamaliit ang ating sarili? Bakit hindi tayo maglakas loob na ipagmalaki ang ating mga nagawa? Siguro dahil masyado tayong mabilis tumakbo. Kaya wala na tayong oras na lumingon at tingnan kung gaano nakalayo ang ating narating. Ngunit ngayon, kailangan nating malaman. Ginamit ng ating mga ninuno ang talino upang talunin ang isang pandaigdigang kapangyarihan. Iningatan ng ating mga ninuno ang apoy ng sibilisasyon. Nagtayo tayo ng isang himala sa ekonomiya mula sa mga guho. Nakamit natin ang bunga ng demokrasya sa ilalim ng diktadurya. Hinahawakan natin ang pulso ng mundo sa pamamagitan ng ating mga tao. Napanalunan natin ang tiwala ng mundo sa pamamagitan ng ating kabutihan. At ngayon, ang ating kultura ay malumanay na yumayakap sa buong mundo. Lahat ng ito ay tahimik nating nagawa, hindi para magpatunay, kundi para mamuhay ng may dignidad. Nagsakripisyo ang henerasyon ng ating mga magulang para sa susunod na henerasyon. Tayo namang henerasyon ay nagsisikap para suklian ang sakripisyong iyon. Ang pamanang ito ang nagbunga ng himala sa ekonomiya, ng demokratikong pagbabago, at ng makulay at masiglang Pilipinas ngayon. Ngayon, ang mundo ay nakatingin sa Pilipinas. Hindi na tayo ang invisible na isla, ngunit dapat pa rin tayong maging mapagkumbaba dahil iyon ang ating estilo. Tahimik ngunit tiyak na sumusulong. Ito ang landas ng Pilipinas. Mga kababayan, tayo ay mga mamamayan ng isang dakilang bansa. Huwag natin itong kalimutan.